So, good day everyone. So, another day, another aral na naman tayo tungkol kay GERD and anxiety na. So, ang isi-share natin sa inyo ngayon guys, yung tungkol sa nervous system at saka yung body sensation. Bakit nagkakaroon tayo ng mga sintomas sa katawan. So, doon muna tayo sa nervous system. Ang nervous system guys, siya yung ating safety system sa katawan. Actually, ang trabaho niya talaga alarmahin tayo para manatili tayong ligtas. So, hindi niya trabaho na bigyan tayo ng saya. Hindi niya rin trabaho na bigyan tayo ng comfortable o pagiging komportable. Dinesign talaga yung nervous system natin, kundi ang pinaka nagiging trabaho niya talaga sa atin is to keep na maging safe tayo and to keep na stay alive tayo. So, yun lang talaga ang function ng nervous system. So, ang nervous system talaga, guys, para mas maintindihan din natin siya, how to connect the nervous system doon sa ating mga body symptoms. Tingnan natin yung bahay, no? Para siyang electrical wiring sa buong bahay ninyo na kung saan lahat ng wire sa loob ng bahay, we are connected para umilaw and mag-function yung buong bahay at gumanda. Ganon din yung nervous system natin. Meron siyang mga electrical wire na connected into part of the organ natin, respiratory system natin. Lahat ng organ is connected ang ating nervous system. Kaya connected ang mga nervous system sa mga palpitation na nararamdaman natin, sa stomach natin, sa mga kibot-kibot, sa mga nerve, sa mga lahat, connected siya. So, usually ayun yung pinaka malaking trabaho ng nervous system para kung may problema man yung body organ natin, nalalaman agad ng nervous system para i-alarm tayo na mayroon problemang nangyayari sa loob ng katawan natin. So, meron pa, paano nangyayari naman pag may anxiety? So, meron kasing pag-uusapan natin sa nervous system yung tinatawag na sympathetic and parasympathetic system ng nervous system natin. Para mas madali din natin maintindihan, para siyang dalawang klase ng switch na ang unang switch is sympathetic. Ito yung parang alarm system ng utak natin na kung saan pagka nasa sympathetic mode tayo, nasa alert mode tayo, ang trabaho niya ipabilis yan ng heart rate natin, ng hinga natin, ng mga yun, yung pagkakaroon natin ng mga panic attack, panginginig, mga panlalamig, pagpapawis ng kamay, pagka nagkakaroon tayo ng anxiety attack or panic attack. So, pumapasok yun sa sinatawag na sympathetic mode. Yung isa naman is parasympathetic mode natin. Ito naman kung saan rest and digest system natin. Kumbaga chill mode. Kung kanina is alarm mode, ito naman chill mode. Ito yung nagbibigay sa atin ng relaxation, mabagal na paghinga, maayos na pag-digest ng ating metabolism, pag-relax ng ating mga muscle tension, mga muscle para hindi magkaroon ng muscle tension, at magbigay sa atin ng maayos na pakiramdam. Sympathetic and parasympathetic system. So, gusto kong maintindihan ninyo na doon sa dalawang bagay na yon, doon pumapasok yung tinatawag na perceived threat. Once na nagkakaroon tayo, pagka may anxiety tayo, nagkakaroon tayo ng tinatawag na perceived threat. Ito yung mga imagination na or mga what if, catastrophizing, fall down into fear, takot, na kung saan minsan na ang nervous system natin, ang akala niya is nasa danger tayo. Kaya ang nangyayari, pagka may perceived threat
na nangyayari na nagkakaroon ng alarming doon sa nervous system natin hanggang magbibigay ng signal doon sa ating body system kung bakit nagkakaroon tayo ng tinatawag na body symptoms. Gaya ng, yun nga, panic attack, pagbilis ng heart rate, hyperventilation, ayan yung mga nangyayari guys. Sana mapaintindi ko sa inyo, no? Sana maintindihan niyo na maayos yung ating paliwanag. So, kung bakit naman pag may anxiety, madalas ang nararamdaman natin yung sympathetic or alarm mode lagi. Kasi nandun yung mga involved ang ating mga stress hormones, cortisol and adrenaline na naitapik natin noong nakaraan na kung saan bakit nananatili na yung body symptoms sa atin paulit-ulit nating nararamdaman dahil ang ating nervous system, ang laging nade-detect niya ay yung sympathetic mode, yung alarm mode natin. Na paulit-ulit na nandoon siya, nai-stuck siya doon. Kung bakit paulit-ulit natin nararamdaman yung mga hindi magagandang body symptoms. So, ayun yung gusto kong maintindihan nyo na kung bakit nagkakaroon ng paulit-ulit na body symptoms dahil sa pagkakaroon ng pagkakagambala ng ating nervous system. So, medyo mahaba to Medyo mahaba, sana maipaliwanag ko rin ng maayos, sana mapaintindi ko. Kasi ito hindi to scripted based on my experience, based on my knowledge, and natutunan natin sa libro ng CBT. So, yun na nga, balik tayo, kaya nananatili, na-stuck. So, the more na na-stuck yung ating nervous system sa mga stress, worry, tumataas yung sensitivity ng ating nervous system. Yung sensitivity ng ating nervous system. So, pagka paulit-ulit yung nararamdaman yung mga perceived threat or yung mga catastrophizing, fall down into fear, and mga worst scenario is paulit-ulit din natin mararamdaman yung mga body symptoms. So, sa ngayon guys, yan lang muna. Mahirap kung itutuloy ko tapos maikli lang yung oras natin. Siguro yun muna. So, magpaparto na lang muna ulit ako dito tungkol sa nervous system and body symptoms. So, yun lang muna guys. Magandang gabi. Salamat.